Now, dahil ang paggagawa ng rally o pagsasaganap ng rally ay hindi basehan ng martial law, po pwede bang gawin pa rin yan? Po pwede. Kasi po pwedeng sabihin nila, gaya ng ginawa ni Marcos Sr., na nagsabwatan na ang mga tao sa rally at yung mga tao na gustong patalsikin ng gobyerno. Dinoble ng presidente ngayon ang budget ng Kongreso at ng Senado. 'Di ba? Tinaasan ng halos sa doble ang budget ng Kamara at saka ng ang senador. Pagkatapos binigyan pa ng sangkatutak na akap na sila lang ang magdi-distribute, no? Hindi gaya ng mga AIX at saka mga tupad na in coordination with the SWD and DOLE. Nandyan na yung big day kung saan ang Iglesia ni Cristo at iba-ibang mga grupo ay magrarally, no? Ang rally naman ito ay talaga nagsimula dahil isang pagtutol doon sa impeachment ni Inday Sara. Ngayon, naging mas malawak na ngayon ang kadahilanan ng rally. Ang panawagan nila ay kapayapaan. Ang panawagan nila, unahin ng bayan, hindi ang sarili. Now, nung aking huling spokes hour, nagsabi ako na suspicious yung timing ng pag-reorganize ng National Security Council na tinanggal ang Vice President at sa kasaysayan natin palagi naman kasama talaga ang Vice President at saka ang mga dating presidente doon sa membership ng National Security Council. Now, alam mo kasi yan ay advisory body, no? Pero importante ang trabaho ng National Security Council kasi yung national security, dalawa yan, no? Banta na nanggagaling sa labas at kapag merong nanlusob, yan ay invasion at banta na nanggagaling sa loob, no? Yung gusto magpatumba ng gobyerno gaya ginagawa ng CPP-NPA sa napakatagal na panahon na o rebellion. Now, yung invasion at rebellion, yan ay isang bagay na binibigyan ng advice ng National Security Council ang presidente, no? So nakapagtataka talaga bakit tinanggal si VP Sara, si dating presidente Rodrigo Roa Duterte at si Gloria Macapagal Arroyo at Erap Estrada dun sa advisory body na magbibigay advice sa presidente kung mayroong banta sa republika na galing sa labas, na invasion o galing sa loob na rebellion. Now, ano ba yung importansya ng invasion at rebellion? Well, sa ating saligang batas kasi, naalala nyo naman, ang 1987 Constitution yan na isang reaksyon doon sa diktadorya ng Marcos Sr. No? Kaya ginawa nila ng paraan na hindi mauulit muli yung ginawa ni Marcos Sr. noong 1972. Yung mga bata pa na hindi pa sinisilang ng mga panahon na yon, nung nagkaroon ng declaration of martial law, pinadlak ang Kongreso at binuwag ang Kongreso. Si Marcos Sr. ang gumagawa ng mga batas at pinakulong lahat ng kalaban ng gobyerno. At linimitahan ang kalayaan ng malayang pananalita. No? So in other words, nagkaroon ng diktadurya. At ang diktaduryang yan ay umabot ng hanggang 20 taon, no? 20 years. So ang mga gaya ko na lumaki sa martial law, abay kumakanta kami na may bagong silang, may bago ng, ewan ko ba kung ano yung mga bagong lipunan na yan, no? Na parang ginagawa rin ngayon ni Marcos Jr. doon sa kanyang tema na bagong republika. Kaya nga suspicious no? Bagong lipunan, bagong republika. Kaya lang talaga itong bagong republika ay talaga namang nasasapul, no? Dahil sa lahat ng mga masamang mga pangyayari. Yung isa sa pinaka delikadong Maynila, yung mga ganyan ba? Isa sa pinakamasamang quality of life. Nako, bumalik na tayo sa dating Pilipinas kung ganyan ang ibig sabihin ng bagong republika. Pero mabalik tayo sa pinag-uusapan natin. So yung kahalagahan ng panlusob, invasion at rebellion ay dahil sa 1987 Constitution, heto na lamang ang pupwedeng basihan para magdeklara ng martial law ang presidente. Kinakailangan merong isang dayuhang bansa na lulusubin tayo, invasion, or meron talagang paggamit ng dahas, ng armas para patalsikin ang gobyerno. Now, para maiwasan yung diktaturya ng 1972, sinabi rin ng ating 1987 Constitution, bukod sa dalawa na lang ang kadahilanan para magdeklara ng martial law, na itong pagdedeklara ng martial law, po pwedeng ma-review ang legal at faktual na basihan ng hukuman at ng ating Kongreso. In fact, automatic na kapag nagdeklara ng martial law, yung Kongreso ay talaga mag-i-special session at pag-uusapan ang legal at faktual na basihan. At kung walang legal at faktual na basihan, sasabihin nila walang bisa yung pagdedeklara ng martial law.
Now, yung importansya naman na ang hudikatura, binigyan din ng kapangyarihan na mag-review ng paktual at saka ng legal na basihan para sa martial law, dahil nung panahon ng martial law nga, dumudulog sa hukuman yung mga kalaban ni Marcos Sr., pero hindi naman aaksyonan ng kanilang mga petisyon kasi ang sabi ng Korte Suprema, yung pagdedeklara ng martial law ay isang political question. Ito raw ang isang kapangyarihan na ibinigay lamang sa presidente at yung kanyang impormasyon na nakakalap ang siyang tanging magiging basihan ng pagdedeklara ng martial law na hindi po pwedeng paghimasukan ng hudikatura. Kaya nga, nagkaroon ng pag-abuso sa kapangyarihan. No? At ngayon, para maiwasan nga yung pag-abuso ng Marcos Sr., ngayon binago. At hindi forever ang martial law, ha? Merong time limit. Hindi gaya ng ginawa ni Marcos na parang 15 years ata ang martial law kasi linif niya yung martial law in time dun sa pag-visit ni Santo Papa. So ngayon, sandali lang ang pwedeng imposition ng martial law. Now, nabanggit ko rin na yung pagtanggal nga doon sa mga presidente, dating presidente at kay Inday Sara, para bagang parang wala nang pakialam si Inday Sara at ang mga dating presidente kasama si Presidente Digong doon sa mga bagay-bagay na po pwedeng advice ng National Security Council, lalong-lalo na kung merong invasion o merong rebellion na basihan para magdeklara ng martial law. So sa akin, tinanggal nila yung balakid para doon sa pagdedeklara ng martial law kasi ngayon, lahat ng mga member ng National Security Council loyal at kakampi ng presidente. Sino ba naman ang tataliwas sa opinyon ng presidente kung siya ay magdedeklara ng martial law dahil sinasabi niya may banta sa ating gobyerno, kinakailangan magdeklara ng martial law. Now, ang tanong, kaya ba talaga at legal ba talaga ang pag-impose ng martial law para mapigil ang isang malawakang rally gaya ng Iglesia ni Cristo? Well, ang sagot po, hindi. Kaya nga po naamendahan ang ating saligang batas. Kung maalala nyo, yung martial law noong 1972 dahil bigla raw inambush si JPE dyan sa Wakwak. At ito ay pag-ambush daw ng NPA. Kaya nagkaroon ng martial law. Una-una, ngayon hindi po pwede yan nabasihan para mag-declare ng martial law. Bakit? Kasi yung assassination attempt, hindi naman yan outright rebellion. Dapat malawakang paggamit ng dahas para patalsikin ng gobyerno. So, yung mga intrigang ganyan, hindi na po pwede maging dahilan para sa martial law. Now, kasi alam nyo anong kahalagahan ng deklarasyon ng martial law? Kasi nga, magiging temporarily, ang commander-in-chief, ang presidente, ang siyang magiging mamumuno kasama ang militar. Kasi kaya nga martial law, no? Military. No? Now, dahil ang paggagawa ng rally o pagsasaganap ng rally ay hindi basehan ng martial law, po pwede bang gawin pa rin yan? Po pwede. Kasi po pwedeng sabihin nila, gaya ng ginawa ni Marcos Sr., na nagsabwata na ang mga tao sa rally at yung mga tao na gustong patalsikin ng gobyerno kasama ng ilang mga miyembro ng hukbong sandatahan. Kapag yan ang nangyari, sasabihin nila, merong rebellion, miski wala pang malawakang paggamit ng dahas laban sa gobyerno. At dahil ang National Security Council ay lahat kakampi ng presidente, siyempre lahat sila mag-a-advise, sige, mag-impose ka ng martial law. Now, ang tanong, legal ba yan? Sa tingin ko, hindi. Pero dyan papasok kung bakit dinoble ng presidente ngayon ang budget ng Kongreso at ng Senado. Di ba? Tinaasan ng halos sa doble ang budget ng Kamara at saka ang Senador. Pagkatapos, binigyan pa na sang katutak na akap na sila lang ang magdidistribute, no? Hindi gaya ng mga AICs at saka mga tupad na in coordination with the SWD and DOLE. Well, iyan yung dahilan kasi sa tingin ko, kapag magma-martial law ang presidente, sinong tututol dyan? Samdamukal na kwarta ang binigay nila ngayon sa mga senatong at sa mga congressman, di ba? Doesn't it make sense? Mantakin mo yung pagtaas ng budget ng Kongreso, mas mataas pa dun sa hiningi ng presidente mismo para sa Kongreso. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin yun, gusto nilang maging sunod-sunuran ang Kongreso sa kahit anong gusto ng presidente. At kung ikaw naman ay isang politiko na congressman at senatong na merong eleksyon sa Mayo at maraming gastos, ay talaga namang tatanawin mong utang na loob yan at ibibigay mo ang lahat ng gusto ng presidente. Sa suma total, miski walang basihan, ang Kongreso, bagamat may kapangyarihan na magsabing walang legal at paktual na basihan ng martial law, boboto lang yan. Oo, merong legal at paktual na basihan yan.
Okay? Dahil nga sa damukal na kwarta na ibinigay nila sa 2025 budget. Paano ngayon ang hukuman? Well, yan na lang ang pag-asa natin. Ang pag-asa natin, ang hukuman na sa ngayon ay hindi po pwedeng tanggihan yung kanilang katungkulan na reviewin, repasuhin kung merong legal at faktual na basihan. Hindi gaya nung panahon ng martial law na sinasabi nilang political question na tanging presidente lang makakasagot. Ngayon talaga, obligasyon na yan ng hudikatura. Pero titignan po natin kung ano magiging kasaysayan kapag nangyari nga na nagkaroon ng martial law, magiging tikumba ang mga justices o talagang gagawin nilang katungkulan na ipatupad na ang saligang batas, ang pinakabataas na batas sa ating bayan, mas mataas pa sa presidente, na lahat ng mga ginagawa ng presidente na labag sa saligang batas ay mapapawalang bisa. Now, alam nyo ngayon, sa ating kasaysayan, ang isang kapitbahay natin, South Korea, ay may ganyan ng problema. Kaya lang, ibang sistema nila. Anong pagkakaiba? Unang-una, ang impeachment sa Pilipinas ay kongreso. Pero ang uupong mga magistrado ay mga senador, mga politiko rin. Mas maganda yung sistema ng South Korea. Kasi yung mag-i-impeach ay mga mambabatas, pero ang didinig ng kaso ay ang Constitutional Court. Bakit mas maganda yon? Bihasa sa batas ang mga magistrado ng Constitutional Court. Hindi gaya dito sa ating Senado na wala pa kalahati sa kanila ang mga abogado. Karamihan ng uupong bilang mga magistrado magdedetermine kung matatanggal ang presidente o vice-presidente ay politiko na hindi bihasa sa batas. So on that sense, on that note, parang mas maganda yung sistema ng South Korea. Pero alam mo, meron pang mas maganda sa South Korea eh. Kasi sa South Korea, na-impeach yung presidente dahil sa pagdeklara ng martial law. Ang tanong, pwede rin bang gawin yan sa Pilipinas? Well, theoretically po pwede. Kapag nadeklara ng Korte Suprema na walang legal na basihan ang pagdedeklara ng martial law, in which case, yan ay po pwedeng betrayal of public trust. Kasi betrayal of public trust naman, isang basihan ng impeachment na kahit ano yan. Pwede, basta yan ay paglabag sa sinumpaang katukulan na itataguyod ang saligang batas. At siyempre, pag ikay nagdeklara ng martial law na walang legal o kaya naman ay faktual na basihan, yan ay betrayal of public trust. Pero ang nakakainggit, etong nakakainggit. Dahil sa South Korea, pag illegal ang pagdedeklara ng martial law, hindi ka lang matatanggal sa pwesto, makakasuhan ka pa ng insurrection. Yan ang wala tayo sa Pilipinas. Dapat ang presidente na walang basihan, legal o faktual na magdeklara ng martial law, merong papatawan na parusa, kasong kriminal na meron ngayon sa South Korea. Kaya naiinggit ako sa mga South Koreans. Pero hindi pa naman tapos ang lahat, no? Pwedeng gumawa ng batas para magbigay nga ng criminal liability sa presidente na magdedeklara ng martial law na walang basihan. Pero pwede rin natin basahin yung sedition, no? Yung pag-attempt na yung pagtangka na huwag paganahin ang gobyerno. Baka pwede nating gamitin din yon sa isang presidente na illegal ang pagdedeklara ng martial law. Kasi alam mo, nangyari talaga, mali talaga yung ginawa ni Marcos Sr. Pero anong nangyari? Nakulong ba siya? Naparusahan ba siya? Hindi. Ang daming Supreme Court decision at saka may decision ng mga foreign courts sa Switzerland na ang dami nilang pera na ninakaw. Nakulong ba sila? Hindi. Merong court judgment sa Amerika na talaga linabag nila ang karapatan ng pantao ng napakadaming tao. Nakulong ba sila? Hindi. So dapat matuto na tayo sa ating kasaysayan. Kinakailangan kung wala pang batas para maparusahan sila, gamitin natin yung existing provision of the law. At ako talaga, pag-aaralan ko yung sedition, yung pagtangka na wag paganahin ang mekanismo ng gobyerno, titingnan ko kung papasok dyan talaga yung illegal na deklarasyon ng martial law. Pero ano naman ang leksyon na makikita natin sa South Korea? Alam mo, South Korea, mas mayaman sa atin yan. So may mga nagsasabi na yung aktivismo namamatay sa mga mayayamang bansa. Bakit sa South Korea? Walang tigil ang kanilang mga pagrarally. Malalamig pa nga ngayon ang panahon doon dahil winter. So hindi totoo na kapag mayaman ang bansa, namamatay ang aktivismo. Ang nakakainggit talaga sa South Korea, talagang pinaninindigan ng mga mamamayan, bagamat sila ay mayaman na, yung kanilang karapatan bilang soberenyang mamamayan ng South Korea.
At sana ganyan din katindi ang paninindigan ng mga Pilipino sa paninindigan nila na sila ang soberenya, sila ang tunay na may kapangyarihan sa ating republika. Ang tanong, matututo ba tayo sa ating kapitbahay ng mga South Koreans? Well, malalaman natin yan sa mga darating na araw. Dahil sa tingin ko talaga, magkaka-inkwentro talaga ang puwersa ng kadiliman at puwersa ng kabutihan sa mga darating na araw. So ikaw kabayan, saan ka papanig? Kadiliman or kabutihan? Demokrasya or diktadurya? Pandarambong o responsableng pamumuno? Sana po, para sa ating taong bayan tayo, para sa inang bayan tayo, doon po tayo sa tama, doon tayo sa kabutihan.